Pag-uusapan natin ang cash assistance para sa sari-sari store owners at ang karagdagang pondo para sa 4-piece cash grant. Ating pag-uusapan kasama walang iba kundi ang Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian. Secretary, magandang tanghali. Hi Glenn, maraming salamat. Maraming salamat for having me this afternoon. Magandang hapon sa lahat ng nanonood ng inyong programa. Secretary, unahin na po natin pag-usapan itong ayuda para sa sari-sari store owners. Una kasing retailers ang mas malaki sa balita. Paano naman daw yung sari-sari store owners na apektado ng price cap sa bigas? Kailan po ito sinimulang ipamigay? Ninya, lilinawin ko lang, baka sa mga nanonood makonfuse sila. Sari-sari store owners na merong bigas. Yes. Hindi lahat. Baka isipin na natin ng sari-sari store, lahat sila. Bagamat tumutulong din naman tayo sa maliliit na mga sari-sari stores. Pero itong programa na to, ito yung direktiba ng ating Pangulo na masigurado natin na matulungan ang mga small rice retailers natin at mga sari-sari stores na may mga bigas na inventaryo na maaring naapektuhan ng price cap, panandali ang price cap. Katulad ng mga nauna nating binigyan ng mga small rice retailers, ang kada sari-sari store na nagtitinda ng bigas ay may makakatanggap ng 15,000 na tulong pinansyal para maski pa paano maibsan ay maaari nilang naging pagkalugi dahil sa price cap. Nasimula na to this week at magpapatuloy ito. Tuloy-tuloy ito kasi kinukuha namin yung listahan mula sa Department of Trade and Industry and batch by batch sila kung magbigay sa amin ng listahan. As we speak, itong dalawa, yung small rice retailers, pati na rin yung sari-sari stores na may tinda ng bigas, almost 100 million na ang DSWD na tulong. That's around 7,000 na individual retailers. Pero ini-expect pa natin yan na lalaki pa habang binibigyan pa tayo ng mga listahan ng DTI. 7,000 out of how many ba, sir? Actually, ang DTI hindi nila nabibigay sa amin buo yung listahan. Okay. Talagang batch by batch nila. Ang kanilang na-forecast initially is 10,000. Pero maaring lumaki pa yan, depende sa submission sa mga regions. Bakit nagtataka kayo? Bakit gumagalaw? Kasi merong mga tindahan na walang permits at sinama na rin yon. Sinama na yon sa programa na to kasi ang layunin nga ng ating Pangulo, lahat ng ating maliliit na mga negosyante na maaaring natamaan nitong price cap ay matulungan para hindi sila masyadong mahirapan. Maganda yan, Sec Rex, ano? Dahil alam naman natin, information is really vital. So, sir, may datos na po ba tayo? Yun nga, kung ilang sari-sari store owners na may bigas ang nakakatanggap na nito? Well, nagsimula lang tayo yesterday, Yes. Monday. 2 days ago, Monday. At very few pa lang, no? Mga 2,000 pa lang halos ang nakakatanggap. Pero ine-expect natin yan na bibilis katulad doon nangyari sa small rice retailers kasi yung DTI sa pakikipagtulungan sa DILG, talagang hinahango na nila yan mula sa mga local government units. Kasi doon nang gagaling yan eh. Ngayon medyo mas mabagal dahil nga mas marami pala nitong mga to ang walang mga permit. Walang business permit. But not necessarily illegal sila. Ako naging mayor ako kaya alam ko yung sistema na yan. Meron kasing tinatawag na pagka ambulant ka or yung maliit ka lang na tindahan, kahit sari-sari store lang, minsan may mga cities na may ordinance sila na sa barangay level na lang kumukuha ng parang micro-entrepreneur permit nila. So not necessarily na wala silang business permit galing sa city ay illegal sila. So you can just imagine yung ginagawa ng DTI ngayon. Hahanguin lahat yon at ng DILG, i-verify pa isa-isa. Sisilipin mo kung meron talagang bigas or wala. Kasi ang registry niyan is sari-sari store. Hindi naman nakalagay doon sari-sari store na may bigas. So talagang iisa-isahin para masigurado natin na tama yung ating mga nabibigyan ng mga benepisyo. Mahirap yan. Kailangan may ebidensya ka. Yes. No? So doon sa guidelines na lumabas, expertise yan ng DTI at ang DILG pumasok sa eksena dahil sila naman yung nagsasanction sa mga local government units. Tinutulungan nila ang DTI mapulido at mapaganda yung listahan. Secretary, bigyan mo nga kami ng idea. Alam ko, it's DTI who's collating lahat ng mga pangalan na to, no? Pero sa inyo pong pagkakaalam, ano po ba ang mga requirements upang maging qualified sa cash assistance na ito? Hindi lang sa sari-sari store owners, kundi pati sa mga retailers na hindi pa natin nabibigyan. Hindi ako pwede magsalita para sa isang departamento. I might say the wrong things. Basta ang alam ko lang, basta nagtitinda ka ng bigas at maliit ka na negosyante. Sec, how about yung ating budget naman? Nasa magkano po ba ang inilaan na budget para sa ayudang ito? And bukod po sa budget nito, sa mga unang ayuda, meron pa po ba tayong inaasahan? Yung programa na to kasi hindi naman, yung budget para sa programa na to, hindi nilaan lang para sa kanila talaga. It's a mainstay program ng departamento. Meron kaming tinatawag na Sustainable Livelihood Program. Yung Sustainable Livelihood Program namin,
Matagal na yan na programa ng DSWD. Flagship program namin yan. Ano ba ang SLP or Sustainable Livelihood Program? Una, para to sa mga informal na mga gustong magnegosyo. Kasi tandaan nyo, ang departamento namin, ang mandato namin, the poor, the vulnerable, and the marginalized. So, yung mga maaring graduate sa 4Ps na gusto maghanap buhay para hindi sila bumalik sa kahirapan, yung mga maliliit natin mga negosyante, talagang binibigyan ng Sustainable Livelihood Grants ng departamento. Sa departamento, ang line item niyan is around 6 billion. Nung sinimulan itong programa na to, may kulang-kulang pang 5 billion. It's an ongoing concern kasi. So nagkataon lang na sa amin nasa departamento namin yung programa na ginamit para makatulong sa mga small rice retailers. Dalawang klase kasi yan. Meron yung magsisimula na negosyo, nakakatanggap yan ng 15,000, at yung para hindi maubos ang kanilang working capital dahil sa hindi inaasahan na pangyayari katulad nitong price cap. So yan yung dalawang mandato nitong programa na to. Kung mabigyan ko lang kayo ng konteksto, nung nagkaroon ng Marawi Siege, ginamit din to. Nung nagkaroon ng Boracay lockdown, clean up, ginamit rin to. Nung nagkaroon ng COVID lockdown, ginamit rin tong programa na to. Dahil ito lang nga, ang unique sa programa na to, maraming ibang livelihood program ang mga ibang ahensya. Kami lang yung nakatuon talaga sa maliliit, informal, marginalized, or vulnerable. Yan nga yung pinag-uusapan natin. Kanina, Secretary, tumutulong kayo kasi ang focus nasa rice retailer, sa mga sari-sari store. But we're not just talking about these kinds of parang informal businesses no, or sector. Can you mention some of the, give us examples para naman na marinig ng ating mga viewers? Nina, over the past couple of years na tumatakbo itong SLP program na to, iba-iba yung klaseng negosyo na natulungan. Hindi lang yung puro sari-sari store. Yes. In fact, meron tayong linya na natulungan natin yung gumagawa ng mga lambanog sa Quezon. Meron tayo yung katulad ng suot mo ngayon, yung mga naghahabi ng mga native fabrics. Yes. Alam natin na unti-unti nang nawawala yan dahil nga walang atensyon na nabibigay. So kasama yan sa mga tinutulungan natin. Meron tayo ngayon yung mga transpo co-ops na maliliit. Na hindi co-ops, transpo groups na maliliit na gusto nila from tricycle maging e-trike sila. Bagamat maliit lang yung grant, pang simula lang nila. Ganyan yung mga diversified na mga negosyante na tinutulungan natin. Meron rin tayo, halimbawa, sa mga disaster areas noon, katulad sa Siargao, yung nagtatahi ng lubid at ng lambat. Ganyan yung mga negosyo na tinutulungan ng DSWD. Ngayon, siguro marami pa rin nagsasabi, di ba DTI yan? Quite the contrary. Ito maliliit na mga negosyante na to kasi hindi basta-basta makakapunta sa DTI, sa Small Business Corporation, dahil hindi sila korporasyon, hindi sila co-op. Hindi sila, lahat naman kailangan magsimula sa informal Yes. So ang layunin ng DSWD, in the 5 years na nasa programa namin sila, tuloy-tuloy namin silang sinusubaybayan at hindi one time yung binibigay na 15,000. Kundi after the year 3 mo, susubaybayan, yung negosyo mo ba kumikita ng konti? Nakakapag-employ ka na ba ng kapwa mo? So we'll give you another grant. And then on the year 5, bakit 5 years? Kasi ang goal nga natin, in 5 years, maipapasa ka na namin sa DTI, sa Small Business Corporation. Ito yung lagi ng presidente na sinasabi, whole of government approach in solving poverty. That's great to know, Secretary. For example, yung mga mananahi sa mga maliliit na lugar, sa mga bara-barangay, kapag sila ay nagsanib puwersa, nagsama-sama yung mga nananahi lang po ng mga basahan. Di ba yes. yung mga ganon, mga rugs? Pwede niyo pong tulungan. Yes, ganyan talagang tinutulungan natin. Pero yun yan, part of the mandate namin is to also upskill them. Wala namang masama doon sa basahan. course. Pero kung nagtatahi ka na lang, why not venture into more added value products? Katulad nga yung pinag-usapan natin, yung suot mo, di ba? Opo. There are so many local weavers and sewers at home na baka na-stuck na lang sila doon sa basahan. Pero marami pa palang horizon dyan katulad ng Pwedeng gawing bag, for yes. example. So, diba? ang ginagawa naman namin dyan, tinatay up namin sa TESDA for upskilling Yes. ng kanilang mga maaring pwede pang malikha. For instance, walang masama na maging sari-sari store owner, pero alam rin naman natin na may limitasyon sa dami na. Skills-based. Kaya nga partner namin ng TESDA, like yung paggawa ng lambanog, for instance, Yes. sayang yon pag hindi alagaan. Bagamat ini-encourage natin sila lahat magnegosyo, ini-encourage natin sila magnegosyo ng practical, yung talagang magsusustain. Hindi yung ngayon meron, bukas wala.
Maganda yan. Paano kami mag-a-apply for this grant? Well, simple lang. Pumunta kayo sa webpage ng DSWD, nandun yung mga requirements, pero pagka wala naman tayong internet access, na malabo yun, lahat naman may internet access na, pwede kayo pumunta sa mga any field office ng DSWD, yung mga regional office namin at provincial office namin. Nandun yung tinatawag na SLP office. They can give you the basic requirements. At simple naman requirement dyan eh. Una, kailangan nasa listahan ka na mahihirap na kababayan. Dapat Bine-verify nandun namin ka yan. sa Ang ginagawa namin 4 dyan, piece ba? no, Dapat? Not necessary. meron tayong national database called Okay. listahanan. Kailangan Okay. nandun ka. Ngayon, kung wala ka doon, kasi hindi man perfect yung list na yun, pinupuntahan namin yung tahanan at ini-evaluate namin, tinitignan namin yung estado sa kabuhayan. Pagtapos nun, tutulungan ka namin lumikha ng business plan. Kasi baka isipin nyo napaka-komplikado, pero kailangan natin masimulan yung disiplina na pag gusto mo magnegosyo, kailangan may plano ka muna, hindi yung bara-bara lang. That's the whole program ng SLP. Hindi pwede yung now you see me, tomorrow you don't. It's great kasi pag DSWD, isipin mo ayuda, puro ayuda. This is patunay na minsan naman tulungan natin ang ating mga sarili at gumawa ng paraan na hindi tayo asa ng asa sa gobyerno. Ninya Glenn, napag-usapan namin ng presidente ng bago sa departamento na mahaba ang pangalan ng departamento namin. Ang first name namin, social welfare. Ang last name namin, development. Minsan lang, tawag na lang sa amin social welfare, pero may development arm kami. At yung development arm namin, katulad nitong SLP, ito yung paraan para talagang maialis natin sa kahirapan ng ating mga kababayan. Hindi man mabilis na mandato, pero kayang gawin pag pinagtulong-tulungan ng lahat ng ahensya ng gobyerno. But of course, the reality is meron pa rin iba na talagang kailangan po nila ng ayuda sa umpisa. No? Yeah. Katulad ng susunod kong tanong, Secretary, sa ibang usapin naman ito, ano po yung update sa hiling ng DSWD na pondohan ang pagtaas ng 4-piece cash grants sa ilalim ng Conditional Cash Transfer Program ng pamahalaan? Una, gusto ko linawin na alam ko medyo may misunderstanding kung ano ba talaga yung 4Ps. Maraming tao tinitignan sa ayuda. Tama, pantawid. Kaya nga Yes. tawag niya pantawid. Pero kung titignan niyo to, investment to sa human capital natin. Lagi natin sinasabi, ang pinakamalaking asset ng ating bayan ang ating mga tao. Pero pag hindi tayo mamumuhunan sa kanila, sayang lang. We are not unlocking the value of our human resource. So, I'd like to look at this as more as an investment to human capital. Kasi may condition to. Pag binigyan ka ng ayuda, kailangan yung anak mo na sa paaralan Okay. at kailangan nakakakuha kayo ng early childhood na mga bakuna, yung mga kailangan sa health center. So, yun yung gusto ko lang linawin kasi I think the 4Ps is getting a bad rap all the time. Pero in reality, the bad rep emanates from lack of understanding of what the program is. Ang programa na to, ang layunin niya, putulin ang kahirapan na naipapasa mula sa tatay hanggang sa anak. Intergenerational poverty. Number 2, sumusuporta ang DSWD sa mga panukala sa Kongreso na itaas yung ayuda na ibinibigay sa kanila. 100% sumusuporta kami dyan. Sa katunayan, yung National Advisory Council natin na binubuo ng iba't ibang mga ahensya, nagpasa na ng resolution supporting. But syempre, dahil budget season ngayon, we leave it to the Congress and the Senate to approve this measure. And ako naniniwala ko, maraming sumisimpatya para sa ating 4Ps program. As a follow-up sa Crex, ano po ang magiging hakbang ng DSWD kung sakaling hindi mapagbigyan ang karagdagang pondo para sa mga cash grant ng 4Ps? Well, as it is right now naman, ang mga 4Ps beneficiaries natin are resilient by themselves. Sumahanap sila ng iba't ibang mga paraan para mapagpatuloy nila na mapag-aral ang kanilang mga anak. Pag titignan kasi natin yung 4Ps, hindi natin dapat to tignan na solo siya as the only anti-poverty program of the government. You look at it from the whole spectrum na may iba't iba pang mga programa, katulad sa DepEd, libreng pag-aaral, sa CHED, libreng college tuition fee, yung DA para sa mga magsasaka. It's a whole spectrum of anti-poverty programs that we should look into together holistically. Minsan lang talaga iniisip nila pagkalaban sa kahirapan, DSWD lang ang gagawa noon. Hindi. Buong gobyerno nagsasanib puwersa. So bagamat, siyempre, ang dasal namin, ang hiling namin sa ating mga mambabatas, i-grant yung ating hiling na recommendation na increase yung grants. Pero alam rin natin na tight ang fiscal spending natin.
Pero kami nananalig kami na magiging matagumpay pa rin ang 4-piece program kung tutulungan tayo ng iba't pang mga programa ng gobyerno at mapagsasama-sama natin sila. Pwede po bang malaman magkano ba yung natatanggap ngayon at magkano yung gusto nyong Iba-iba sana yan. ibigay? It's an average kasi 'di ba 700 ang health grants nila and then meron silang education grant for a maximum of 3 children. So nag-iiba-iba yon, but on an average they get probably around 3,500 pesos plus another 600 pesos na rice assistance. But supplemental to in nature. Alam Yeah. naman natin na hindi to kakasya. Kaya nga ini-encourage namin sila maghanap ng iba pang source of income. Kaya may SLP program tayo na kapatid ng 4-piece program. Okay. Okay, Sec Rex, we are one with you dyan sa collaboration na gusto niyong Bureau gawin. of Plant Of Industry, course, baka sa pwede kami department. magbenta na lang ng mga halaman, Actually, backyard di ba? gardening is something that we are working with the DA on dahil Yes. nga alam natin pag mahirap kumakalamang sikmura and self-sustaining households are now being proven as the way to go in first world countries like Norway. Yes. Talagang imagine mo sila, mayaman na nga sila, ganun pang ginagawa Ganun nila. pa. Tayo na ang dami nating lupa na pwede nating sakahin at least sa bakuran natin, then we can Yes. also venture into that. Paano pong wala pang space? Paano yun? Kasi yun ang pinaka-common. Dikit-dikit na nga yung mga bahay, mga nakatira sa condo. Wala naman silang space o soil para pagtaniman. Well, kahit nga sa mga concrete pavements, meron tayo, pero pwede tayong gumamit ng containers niya Yes. sa rooftops. And sir, on another note, Sa linya, pag nakatira sa condo, hindi na namin kliyente yon. Kasama sa mandato Uy, ng may 4-piece mga yun. housing na parang condo Yes, sa type. Valenzuela meron. But Yes. they've done hydroponics. Yes. Patong-patong. sir, ano yan? Active ang Valenzuela Yes, LGU sa urban gardening. Sir, on another note, sir, kumusta yung naging investigation sa isang religious group daw na Socorro Surigao del Norte na di umano'y nangungulekta ng cash grants ng mga miyembro nito? Glenn, Nina, right now, iniimbestigahan pa rin namin. Kailangan masusi yung pag-imbestiga. So, ang ginagawa ng regional office namin, kinakausap yung mga 4-piece beneficiaries, pati na rin yung mga kumukuha ng yung assistance to individuals in crisis situation. Iniimbestigahan namin mabuti kung talagang may kumakaltas pa. Pero one thing for sure, ang para sa beneficiaryo ay para sa beneficiaryo. Wala man sino, kahit na government official, ang pwedeng kumaltas ng kanilang benepisyo. So right now, the teams are still in the field, tracking down one by one, and making sense of what's happening. Pero ang mas importanteng naging role ng DSWD doon kasi amin ang social protection. Alam natin na may mga minor de edad na Yes. humiling ng tulong. So ngayon, nasa protective custody sila ng local government unit, pero sinusubaybayan ng DSWD. Medyo twofold yung role namin doon, making sure that the victim survivors are taken care of while the investigations are ongoing. But at the same time, looking at the allegations na yung mga benepisyo nga kinakaltasan. Base, sir, sa inyong pagsusuri, ano po ba itong Socorro Bayanihan Services? At ano yung katotohanan na may sexual violence against children na ginagawa di umano ng grupong ito? Nina, hindi kasi kami ang in lead sa investigation. Lagi ang DSWD is more on the social protection. The making sure that we rescue, we rehabilitate, and we reintegrate the victims. So doon kami nakatuon ng pansin. And ako, ayaw ko magmagaling at magsalita ng isang bagay na hindi ko alam. Iaantayin ko na lang siguro yung local government unit, yung NBI ata, at yung police na nag-i-investigate. Sec, may ano ba tayo? Meron na tayong existing na datos ang DSWD kung ilan na ang 4-piece member ang posibleng naging miyembro ng nasabing grupo at ano ba ang hakbang natin para dito sa kanilang natanggap na cash grants na habang ito patuloy ang investigasyon, paano ba ang Right now, Glenn, nagtatara pa rin tayo, no? Siyempre, merong angle na hindi na rin nila sasabihin kung kasama sila or hindi sila kasama. But one thing for sure is, we will continue to investigate and make sure na yung grants nila talaga ay napupunta sa kanila. Kasi nandun sa conditionality nila yon. Kapag yung grants hindi napunta sa edukasyon ng bata, hindi napunta sa healthcare ng bata, pwede kang matanggal sa programa na yon. I-reiterate natin sa mga beneficiaries yun na maaring bahagi nitong grupo na to. Pero ayaw ko muna magsalita kasi nga talagang sinusuri, sinasala pa namin ang aming hanay para malaman kung ilan ang kasama dun sa grupo na yun. Okay. Secretary, kaugnay naman ng usapang ayuda, ano pa ang pagsisikap ng DSWD para maihatid ang tulong sa ating mga kababayan sa mas madaling paraan? Ito, meron kayong isinusulong na expansion ng digitalization sa pagbibigay ng ayuda o digital ayuda. Nina,
Glenn, hindi ko to idea to na mahal nating Pangulo. Kung maririnig niyo siya, di ba, lagi niya sinasabi, ang mundo nag-iba na, pero kailangan ng ating mga ahensya sumabay sa pagbabago. At kasama dyan yung digitalization. When you already have GCash, PayMaya, lahat tayo gumagamit nun. Pero nakikita nyo pa rin sa mga departamento katulad sa amin, mano-mano pa ang payout. Talagang madidismaya ka. So right now, anong ginagawa natin? Alam niyo yung digitalization, masarap gamitin yung word na yun, ang high-tech. Pero walang kwentang digitalization kung di mo isi-streamline muna yung mga proseso. Siguraduhin mo na yung mga requirements, hindi pa ulit-ulit. Siguraduhin mo na yung mga hakbang, hindi napakarami. Hindi yung tipong mag-upload ka na lang na requirement, 50 na requirement i-upload. So nandun kami nakatuon ng pansin ngayon. Simplifying the forms, reducing the number of steps, streamlining the requirements. Gusto ko nga sabihin nito, lagi kong paulit-ulit na sinasabi to. Sinimulan na ni Secretary Erwin yung sa requirement side. Tinabas niya na lahat ng pwedeng itabas. So, tapos na ako doon. Tutuloy ko na lang yun. Then, we're now working on the forms and we're working on the steps. At least yung requirement side, pinagtatatanggal niya na yung paulit-ulit na mga requirement na hindi naman kailangan. So once ma-streamline mo yan, we can now access the aid through smartphones or through our portal. Sa katunayan nga, may pag-uusap kami sa mga darating pa na araw ng GCash kasi parang may ibang avenue na bakit pa tayo gagawa ng sariling app if we can just go to the Gmall or the Maya Marketplace. So we're looking at these ventures para mapabilis. Pero one thing for sure, hindi na pwedeng mano-mano ang ating serbisyo. So sa tingin nyo, Sec, kailan ang implementasyon ng digital ayuda at paano rin po ang monitoring at seguridad sa database nito? Okay, two things. Meron kasi kaming non-cash na ayuda na binibigay. Yun yung guarantee letters. Yun yung pag meron kaming memorandum of agreement sa mga hospital, hindi na cash binibigay doon sa tao, kundi guarantee letter. It's good as cash. Yun muna ang sisimulan namin kasi walang perang lumalabas doon. Mas foolproof yun. We're about to pilot the guarantee letter system na purely contactless in hopefully 45 days time. Now, pag ma-perfect yun, mas masalimuot yung may cash. Kasi tatandaan nyo, sa government rules, pag nagbibigay ka ng cash, meron talagang COA rules na pupunta yung tao, pipirma yung tao, kung hindi, isa-thumb mark, pipicturean mo na kasama niya pa yung pera. So, nakipag-usap naman ako sa COA at ang sagot ng COA, ni chairman natin sa COA, open sila na iripaso at rebisahin ang kanilang rules, basta ipakita lang namin yung template nila. So, unahin lang muna namin niya yung, yung non-cash na tulong o ayuda ng DSWD. So, these are the guarantee letters? Yes, na ginagamit sa mga pampubliko at pribadong ospital. Good as cash yan, pero papel lang yan. Okay, parang QR ba yan? O? Ngayon, papel siya, but that's the concept, QR na lang. So, ang naisip namin na proseso is, you apply on our portal, you upload the basic requirements, which is like, for instance, hospital bill mo. Then, in a couple of hours, our social workers will get back to you kung nandyan na yung QR code mo. May copy na rin yung hospital. So, when you go to the hospital, they scan it. Alam nila hanggang magkano ang credit line mo. Pero, niya, meron pa kaming one step further na ginagawa. Alam natin yung national ID is just around the corner. So, yun, nakikipag-ugnayan kami sa PhilSys para masigurado rin natin na matulungan tayo sa authentication at duplication ng mga beneficiaries. So, maraming character, but lagi nga sinasabi ng Pangulo, work as a team. It's not a one-man show. And speaking of, ito pa rin po, food stamp program naman. Cashless rin to, di ba? Yes, first of all, ang ayuda na ibibigay dyan, food credits. Okay. Katulad sa ibang bansa, hindi natin bibigyan in cash. So, bawat benepisyaryo makakatanggap ng 3,000 na food credits. Okay. At yung food credits na yun, 50% nun carbohydrates, 30% nun protein, 20% nun fiber or healthy fats. Pupunta sila sa mga accredited na mga stores at ang priority natin dyan, yung mga kadiwa ng Pangulo, para matulungan rin natin yung mga farmers natin. Now, pipili lang sila from that family food group. So, kung carbs, ano ba yan? Rice ba? Sweet potatoes, noodles or whatever. Tapos, makakatanggap sila ng digital cards each at yung digital benefit card, electronic benefit transfer cards nila ang gagamitin pagka nag-shop sila. Now, itong programa na to, excited kami kasi ipapilot na to, matutulungan yung ating mga food-poor Filipino families. Linawin ko lang baka isipin ng maraming tao, mahirap lahat kami kasali. Dahil limitado ang pondo ng gobyerno at target natin yung tinatawag na food-poor, yung pinakamahirap sa mahirap. Ito ang 1 milyong Pilipinong pamilya na hindi kumikita ng mahigit sa 8,000 kada buwan. So lilinawin ko lang yun, this early we have to communicate properly sino ang beneficiaries. Kasi baka isipin ng marami, lahat sila, sana. Pero hindi namin kaya yung sana all this time. At sila yung unang beneficiaryo. Pero ang pangalawang beneficiaryo niyan, yung mga small and medium enterprises natin, yung mga tindahan na ma-accredit kung saan sila bibili. And then pangatlo, yung mga magsasaka.
Kasi dito, dahil electronic siya, meron siyang scoop system that looks into the consuming patterns ng ating mga kababayan. Mabibigay na namin, Glenn, sa inyo kung ano yung kinakain ng ating mga pamilya para masasabi nyo sa mga farmers ano dapat ang itanim. At kung let's say may excess kayo, we can add that to the menu and walang mapapanis na pagkain. Sek, napakarami naming natutunan yung hapon from you. And of course, sir, we are very open to your collaboration. Sir, mensahe na lang po ang ating mahal na sekretary sa ating mga kababayan na nakatutok sa ating programa ngayon. Well, una sa ating mga kasama, kay Glenn, kay Nina, maraming salamat for inviting me sa ating programa. Kami sa DSWD naniniwala kami na ang bagong Pilipinas ay isang Pilipinas kung saan walang nagugutom. Kaya nga antabayanan niyo ang ating mga programa para mapakita natin ang aksyon ng gobyerno para labanan ng kagutuman. Pero ang request ko lang sa inyo, huwag tayo makikinig kung kanino-kanino lamang kasi lagi kaming biktima niya ng DSWD. Kung may mga katanungan kayo at suhestyon, huwag kayo tumiling pumunta sa aming official na social media pages. Kasi lagi nga kaming nabibiktima at lagi ring nabibiktima ang ating mga kababayan ng mga fake news tungkol sa ayuda at sa mga programa ng DSWD. Ayan, pero mabuti po nandito po kayo in person. We really appreciate it. At magandang pong naipaliwanag sa ating mga kababayan. Ano bang nilalaman ng mga projects ng DSWD? Well, Nina, again, maraming salamat. Kapitbahay lang ako. I can come by anytime na may imbitahan niyo. Maraming salamat po sa inyong oras, DSWD Secretary Rex Gatchalian.